Itago niyo na lang ako sa pangalang Empress. Ikukwento ko ang naging karanasan ng pamilya namin, partikular ng aking lolo, sa kamay ng isang manananggal na nagpanggap na kanyang kaibigan. Ito ang naging mitya ng kanyang buhay. Naging dahilan ng pagkasadlak ng aming lolo sa kapahamakan. Itago na lang natin ang lolo ko sa pangalan na Julian. 2 taon mahigit pa lang ako nang mangyari ito sa pamilya namin. Hindi ko na maalala ang detalye kasi bata lang ako noon. Pero naalala ko pa rin si lolo na sobrang bait niya sa akin. At sa tulong ng aking mga magulang ay nabuo ko ang istoryang nakakatakot ni Lolo Julian. Nakatira kami sa isang baryo na tahimik sa Antique. Nang mga panahon na yon ay malalayo ang agwat ng kapitbahay. Dati ayon sa kwento ng aking mga magulang, masaya kami kasama si Lolo Julian. Malapit daw ako kay Lolo kasi ako ang unang apo. Sa lahat ng kapatid ni nanay, ang nanay ko lang ang nagpaiwan sa kanilang bahay. Nakitira pa rin kami kasi ayaw ng lolo ko na malayo kami. Apat na nga lang tayo rito. Iiwan niyo pa ako. Anong 4, 5 tayo? Makakalimutin na talaga si tatay oh. Si Manang Elsa pala nakatulong natin. Ay, si Elsa na ungo. Ayoko sa kanya eh. Huwag niyo naman ilayo sa akin ang aking apo, mga anak. Yan lang ang hiling ko talaga. Bahala palayasin niyo yan si Elsa, basta wag lang ang apo ko. Ay, kawawa naman si Manang Elsa. Huwag niya naman palayasin, tay. Ungo kasi yan. Yun ang dahilan. Kaya hindi nagbukod ng sariling tahanan ng aking mga magulang. Yung ungo na sinasabi, sir, ibig po sabihin nun ay aswang. Yun yung binabato niya lagi kay Manang Elsa. Itong katulong kasi, yun ang lagi niyang sinasabi kay lolo kapag umuwi ng hating gabi. Ungo raw si lolo kasi hating gabi na umuwi. Pero biro lang po yun. Si Lolo Julian ay palakaibigan. Kaya marami siyang mga kaibigan sa aming baryo. Klase-klaseng tao, magsasaka, negosyante, basta mga dati niyang kaibigan. Umiinom siya ng alak, hindi naman yung para lasing na lasing talaga, kundi pampalipas lang ng oras. Hindi naman araw-araw yun. Yun lang kapag nagkayayaan sila na magkaibigan o kapag may kaarawan. Ang lolo ko, hindi po makatanggi iyon. Punta agad siya. Kahit may edad na siya ng mga panahon na yon, nagpupunta pa rin sa kung saan-saan, lalo na kapag may mga babae. Minsan sinasaway siya ni nanay dahil may mga time na madaling araw na kung umuwi. Pero mabait po ang lolo ko, Sir Alex. Mapagbigay iyon sa kapwa, lalo na kapag bata at mga dalaga. Basta't may lumapit sa kanya, walang tanggi yun. At nga pala, biyudo na ang aking lolo dahil matagal na siya na iniwan ng aming lola. Isang araw nun, dumayo si lolo sa isang baryo sa Antique dahil inimbita siya ng kanyang kumpare sa kaarawan nito. May nakilala sila roon na isang babae, kaedad lang ng nanay ko. Bisita lang din na mahilig daw sa sugal-sugal. Maganda yung babae. Nagpapakita umano ng motibo kay lolo. Di niya alam bakit kasi matanda na ang lolo ko eh. Siyempre bilang biyudong lalaki, di naganahan si Lolo Julian na makipag-inuman sa babae na yon. At nagsigi-sigi daw yon, Sir Alex. Kapag magkikita-kita sila ng kanyang mga kaibigan, nandoon din daw ang babae. Magmula nun, lagi nang nakakarinig ang nanay ko ng pagaspas ng malaking pakpak sa bahay namin. Isang gabi pa, kung kailan kakarating lang ni lolo. Pagpasok daw sa kwarto nito, maya-maya ay may narinig si Manang Elsa na pagaspas ng isang malaking pakpak. Napatingin siya sa taas at ang sabi niya, "Hala, ungo." Yun agad ang pumasok sa isip ni Manang Elsa. Kwento ng aking mga magulang. Siya kasi ay taga-bundok.
Kaya alam niya ang mga tunog ng normal na pagaspas ng ibon at ng aswang. Ang ungo, isang uri raw ng aswang na nandudumog talaga ng biktima. Kaya nang marinig ni Manang Elsa ay takot na takot siya. Unang beses niyang makarinig ng malaking pagaspas sa lugar na yon. Nasabi niya na lamang mukhang sinusundan daw si Lolo Julian. Kinabukasan, sinabi niya ito sa aking mga magulang at syempre kay Lolo. Saad ni Manang Elsa, "Sir Julian, pinsundan ka na sang aswang kagabi kasi permi ka na hating gabi nag-auwi." Natawa lang si Lolo sa kanyang sagot. Maski siya, naririnig niya rin daw at nararamdaman na meron daw tila nakasunod sa kanya na malaking ibon. Binaliwala lang iyon. Hindi naman masyadong mapaniwala kasi ang pamilya namin na ganyan mga aswang-aswang kasi hindi pa naman sila nakakita ng tunay na aswang. Hanggang kwento lang. Pero lagi na umano nauulit yung may naririnig si Manang Elsa na malaking pagaspas ng pakpak. May mga pagkakataon din na may kumakaluskos sa bubong na yero at parang may dumadapo. Pati mga magulang ko nakabatid na rin. At nangyayari iyon kada uwi talaga ni Lolo ng gabi. Biro pa ni Manang Elsa sa kanya. "Naku Manong, baka may nagkagusto na sa'yo na aswang kaya sinusundan ka." Sumagot naman si Lolo at sabi niya, mabuti nga raw kasi may gwardya na siya. Gwardyang isang aswang. Okay pa naman ng mga araw na yon. Pero katagalan, Sir Alex, may reklamo na ang aking lolo. Minsan parang may gumagalaw daw sa kanyang bewang sa loob at sa tiyan. Tapos may mga gabing ang lakas umano ng kanyang pandinig at saka yung tibok ng kanyang puso. Pusa rin naman na naglalaho kaya hindi niya binigyan ng maling kahulugan. Noong kaarawan ko inimbita ni Lolo ang kanyang mga kaibigan kasama yung babaeng ipinakilala lang sa kanila. Ayon kay nanay, siya na ang pangalan ng babae. Narinig niya kasi na tinawag nila Lolo. "Siya na, kumain na ba kayo?" Oo, tapos na. May kasama itong isa pang babae. Maayos naman daw sila nakausap. Hindi lang nakikipagkwentuhan sa mga tao sa paligid. Mayaman at merong sariling sasakyan. Natapos ang kasiyahan mga 9:00 na ng gabi. Nagsiuwian na ang mga kaibigan ni Lolo. Yung dalawang babae naman nauna yon, maaga pa raw umalis. Ang tatay ko natulog na rin ng mga sandali na yon dahil umuwi na ang mga kasamahan niya. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, kwento ng aking mga magulang, bigla na lang daw nagreklamo si Lolo Julian na sobrang sakit ng kanyang tiyan. Parang may kung ano raw sa loob na gumagalaw. "Dalhin niyo ako sa doktor. Aray, mukhang hindi ko na kaya ito. Dalhin niyo ako, anak. Aray." Nataranta naman ng aking nanay kaya dali-dali niyang ginising si tatay. Siguro, 2 oras lang ang tulog nila nun. Pati si Manang Elsa, hindi alam ang gagawin dahil namumula raw talaga ang buong katawan ni Lolo Julian, lalo na ang kanyang mga mata. Ang nasa utak nila baka sa ininom na alak, pero nakakapagtaka dahil konti lang ang ininom nila ng gabi na yon at sanay ang lolo ko sa mga inumin na yung mga hard drink. Kung hindi sa alak, baka sa pagkain mo, tay. "Hindi ko alam, anak. Sige na, dalhin niyo muna ako sa ospital." Opo tatay, palabas na nga tayo eh. Manang Elsa, ma'am, tabihan mo muna si Empress sa kwarto. Sige po ma'am, ako na po bahala rito. Agad na silang sumakay ng kotse, Sir Alex. Pinaharurot na ng aking tatay ang sasakyan. Ang lolo ko sa loob, reklamo ng reklamo. Mahina raw kasi ang takbo ng sasakyan. Mainit daw ang kanyang katawan. Sumagot naman ng aking tatay na nakaharap kay lolo sa salamin. "Mahina pa ba sa'yo ito, tay? Halos mag-100 na itong takbo natin." "Ay basta mahina eh. Gusto kong may hangin." Nang mga sandali na yon, pulang-pula na umano ang mata ni Lolo Julian, pati na ang kanyang mga labi. Parang may mga dugo raw na lumalabas, lalo na sa kanyang ngipin.
at nangingitim ang kanyang mukha. Tay, ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ng aking nanay sa kanya. Hindi ko alam anak. Parang mapuputol ang bewang ko. Sobrang sakit. Ha? Ano po kasi ang nakain ninyo? Matagal na itong sumasakit anak. Ngayon lang tumindi ng ganito. Sige pa, sandali na lang pa, mararating na natin ang ospital. Grabe na ang paharurot ng sasakyan ni tatay noon. Ngunit pagdating sa kakahuyan, bahagi na kung saan ay walang kabahay-bahay. Ilang sandali, bigla na lang sumigaw si Lolo Julian. Ihinto niyo ang sasakyan. Sigaw nito sa kakaibang boses. Ha? Bakit pa? Basta, ihinta ninyo. Sa gulat ng aking tatay, ay agad niyang hininto ang sasakyan at pumarada sa gilid ng daan. Walang ano-ano, binuksan ni Lolo Julian ang pintuan at tumakbo ito papunta sa gitna ng kakahuyan. Tay, anong nangyari tay? Ba't ka tumatakbo? Tay, saan ka pupunta? Sigaw ni nanay at tatay. Nelson, bakit nagiba ang boses ni tatay? Nakakatakot nga ang boses ng tatay mo, mahal. Bakit biglang lumaki at nagiba? Tara nga, sundan na lang muna natin. Tarantang-taranta ang aking nanay nun. Sinundan nila si Lolo Julian, Sir Alex. Yung mga damong tumba ang kanilang sinunod kasi halatang doon dumaan ang aking lolo. Ilang sandali pa, may narinig silang malaking pagaspas ng pakpak mula sa likuran, patungo sa unahan. Hindi nagtagal nun, 2 pakpak na pares ang lumilipad palayo. Napaupo ang nanay ko sa takot. Sabi niya, ano yun? Balik na lang tayo. Pero ang tatay ko, ang sabi niya, hanapin muna si Lolo Julian. Kaya nagpatuloy sila, Sir Alex. Pagdating sa unahan, sa ilalim ng isang malaking puno, halos mahimatay ang nanay ko sa kanilang nasilay. Tatay, sinong gumawa sa'yo nito? Napag-aakala pa nila, pinatay ang Lolo Julian ko sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang katawan. Paano kasi, nakita nila ang kalahati ng katawan ni lolo ko na nakatayo sa gilid ng malaking puno. Nakilala nila ito sa pamamagitan ng salawal na suot at sa paa ng lolo ko. May itim kasi ang isang kuko niya sa paa. Umiyak ang nanay ko. Asa na ang kalahating katawan mo? Saan tinapon? Inaya pa niya ang aking tatay na nasyak din nang makita yon, na mag-report sila sa mga pulis, baka pati daw sila patayin doon. Sandali, sagot ng aking tatay. Bakit? Tignan mo, gumagalaw ang paa niya. Tignan mo, pati laman gumagalaw. Nanlaki ang mata ng mga magulang ko, Sir Alex. Hindi pala pinutol ang katawan ng lolo ko, sapagkat buhay na buhay pa rin ito. Manananggal? Manananggal si tatay? Aswang siya? Wika ng aking nanay. Ano ba itong nangyayari sa atin? Baka panaginip lang ito. Wika pa ni nanay. Ilang beses daw silang nagkurutan, Sir Alex, pero totoo talaga. Hindi pa naginip. Natuklasan nila, naging manananggal ang aking Lolo Julian. Hintayin nating makabalik siya, sabi ni nanay sa aking tatay. Sumagot naman siya at sabi niya, hindi pwede rito. Doon tayo sa kotse maghintay. Dali-dali silang bumalik sa kotse, Sir Alex. Pagkatapos ay nagsarado ng mga pintuan. Humiga sila, patay ang makina. Dahil sa sobrang init katagalan, binuksan nila ang bintana ng bahagya. Yung tama lang na makapasok ang hangin. Naghalo-halo na ang emosyon ng aking mga magulang noon, na medyo lasing pa si tatay. Pero sa pagod at puyat na rin, nakatulog sila kahihintay kay lolo sa loob ng kotse. Alam na nila kung ano ang lolo ko. Nagising sila mga 4:00 pasado na ng madaling araw. Wala na si Lolo Julian kasi wala na ang putol niyang katawan sa ilalim ng puno. Bumalik sila sa bahay. Dahil sa kanilang natuklasan, ang sabi ng aking tatay ay magbukod na sila ng sarili nilang tahanan.
Ayaw na niya na ilapit ako sa aking lolo Julian dahil naging aswang si lolo. Pero basta, sa ayaw at gusto mo, hindi ko ilalapit ang anak natin sa tatay mo. Wika ng aking tatay kay nanay. Hindi alam ng nanay ko kung ano ang nararapat gawin. Wala siyang nagawa sa gusto ng aking itay. Ang sabi niya, "Mahal, wag na lang muna nating ipaalam kay tatay na nakita natin ang putol niyang katawan. Wag na lang natin sabihin na alam na natin ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao." Sige, pero hindi ko ilalapit si Empress sa kanya. Walang nagawa ang aking nanay habang sila'y nag-uusap. Wala silang kamalay-malay na ang lolo ko ng mga sandali na yon ay nasa bahay na pala. Nagpapahinga na sa kanyang kwarto na parang walang nangyari. Pagkukwento pa ng katulong na si Manang Elsa, nakita niya raw mula sa bintana ng kwarto ng aking mga magulang. Hinatid daw ang lolo ko ng kaibigan nitong babae na si Shana. Yung kaibigan niyang babae na may kotse. Uy hala, saan pala ang anak ni Sir? Bakit si Shana na ang kasama niya at naghatid sa kanya rito? Pagtatakang tanong niya sa kanyang sarili. Dali-dali niyang pinagbuksan ng gate ang aking lolo, sabay tinanong, "Sir Julian, nasaan na pala sina Ma'am Sally at si Sir Nelson? Bakit siya na yung kasama mo ngayon?" Uuwi rin yon kasi nagkahiwalay kami kanina doon. Ha? Paano nangyaring nagkahiwalay? Magkasama kayo nang umalis dito. At akala ko ba sir nagpa-hospital ka kasi masakit ang iyong tiyan? Nainis naman ang lolo ko sa kanya kasi pala tanong. Ikaw talagang ungo ka. Kanina pero hindi natuloy yung pagpa-ospital ko kasi nawala ang sakit ng aking tiyan. At okay na ako. Dami mong tanong ungo ka. Hoy sir, hindi ako ungo. Ang ungo sir yung umuuwi ng madaling araw. Na ng mga sandali na yon ay nagbatuhan na naman sila ng biro na ungo. Pero nasa na sila ma'am sir? Ay nandoon, hindi ko na ginising dahil mahimbing ang tulog nila. Ay hala, nakatulog sila sa ospital sir? Hindi, sa kalsada. Napalunok naman ng laway si Manang Elsa sa pagtataka niya kung bakit ganun ang nangyari kasi bakit daw nagkahiwalay sila. Muli pa niyang tinawag si lolo at tinanong, "Pero sir, bakit si Ma'am Shana na naghatid sa iyo?" Ay kasi nga nagkita kami sa kalsada. Dumaan siya, nakisakay na lang ako. Tulog pa kasi sina Sally at Nelson kaya hindi ko na dinistorbo. Pero pauwi na yon, huwag kang mag-alala. Ang apo ko, asan na? Nandun lang sa kwarto nila sir. O sige, matulog ka na rin. Sige po, Sir Julian. Subalit hindi nagtagal ay dumating naman ang aking mga magulang. Agad siyang tinanong kung nasaan na ang aming lolo. Ang sagot niya, "Uy sir, nandito na po ang tatay niyo." Ano? Sinong kasama niya? Yung babae na bisita niyo kanina. Yung may sasakyan. Ano? Nasaan na si lolo? Pero sir, ayaw daw niya magpadistorbo, sabi niya sa akin. Nagkatinginan na lamang ang aking mga magulang. Agad silang nagkaroon ng paghihinala. Bakit biglang nagkita sila nung babae? Ang duda nila, si Shana ang nanghawa kay Lolo Julian ng pagkaaswang na baka palagi niyang sinusundan ng aking lolo. Inilayo ako ng aking tatay sa lolo ko. Inilipat nila ako sa aking lola sa father's side o sa nanay ng aking tatay. Tanong ako ng tanong kay itay. Bakit lumipat kami tapos si nanay laging bumabalik sa bahay nila Lolo Julian? Sagot ni tatay, may sakit daw ang lolo ko. Hanggat hindi ito gumagaling, hindi raw muna ako pwedeng lumapit sa kanya. Pagkat nakakahawa raw po ang sakit ng aking lolo. Hindi sila nagkaintindihan noon ni nanay. Bakit daw bigla kaming umalis ni tatay na hindi man lang nagpaalam sa nanay ko? Wala ring nagawa ang aking nanay sir. Kasi ayaw talaga ni tatay na baka pati kami ay mahawaan. Ang lolo ko naman mula noon, maghapon tulog. Tuwing gabi ang kanyang gising, baliktad na. Tapos lumalakas ang pangangatawan niya, lalo na
paggabi. Makalipas ang ilang araw, may nabalitaan na may isang babaeng inatake ng aswang sa tabi ng kalsada. Ito yung panahon kung kailan nakita ng aking mga magulang na naging aswang ang lolo ko doon sa may kakahuyan. Naghihintay lang daw ang ginang sa kanyang mister. Napalabas na mula sa kanilang bahay kasi maaga sila sa palengke. Ngunit habang nakatayo sa may kalsada ay bigla na lang siyang inatake ng malaking ibon na napag-alaman niya na isa pala itong manananggal. Unang beses sa baryo na may inatake ng manananggal na muntik pang mapatay ang biktima. Maraming haka-hakang lumabas, baka mga dayo raw na biglang nagsulputan sa baryo. Pero walang makapagturo kung sino talaga ang aswang na namirwisyo. At habang lumilipas ang mga araw, linggo, may napansin naman si Manang Elsa sa pagbabago ng lolo Julian ko. Hindi na ito masyadong kumakain, lalo na kapag maalat. Nagdududa na rin pala si Manang Elsa noon na baka may ibang pagkain na si lolo. Hanggang sa nagkagulo na nga ang pamilya namin, Sir Alex. Ang lolo ko'y galit na parang demonyo sa aking tatay kasi umalis kami. Inilayo ako sa lolo ko at nalaman niya ang dahilan mula kay Manang Elsa. Na kaya ako inilayo ay dahil may sakit si Lolo Julian na nakakahawa. Nang dahil sa sinabi na yun ni Manang Elsa, ay nagkaroon ng ideya ang aking lolo na alam na niya, na alam ng aking mga magulang na naging aswang na nga siya. Isang gabi, Sir Alex, ang lola ko ay lumabas ng bahay namin para bumili sa tindahan. Nasa mga 8:00 pa lang ng gabi noon. Sa labas ng gate namin ay may malaking puno ng talisay. Ang lugar po ng Lola Mercedes ko, kagaya sa lugar nila lolo, ay mapuno ang palibot kasi nga probinsya. Magkakalayo ang bahay at malalawak ang mga bakanting lupa. Nagtataka ang tatay ko, Sir Alex, ng mga oras na yon kasi hindi pa bumabalik ang aking Lola Mercedes. Lumabas si tatay at nagtanong sa tindahan. Sagot ng tindera, hindi naman daw bumili si Lola. E di nagtanong-tanong pa siya sa ibang mga kapitbahay sa unahan. Hanggang sa may isang lalaki na kapitbahay din ang lumapit at sinabing ang lola ko ay nandoon daw sa may puno ng talisay na nakaupo, nakasandal sa puno. Dali-dali nilang pinuntahan, Sir Alex. Akala nila inatake kasi sobrang hina ng lola ko na halos hindi makapagsalita. Agad nilang pinasok sa loob ng bahay. Pinainom ng tubig, pinakalma. Nung nahimasmasan na, doon na sinabi ni Lola Mercedes sa sobrang hinang tinig ang buong pangyayari. Akala raw niya ibon ang umatake sa kanyang ulo. Pero bigla na lang daw tinakpan ng malaking kamay ang kanyang bibig at inilipad siya sa himpapawid. Ipinatong daw siya sa isang malaking puno. Sa sobrang takot at gulat ay nahimatay ang aking lola. Iyak siya ng iyak habang sinasabing, "Dinagit ako ng wakwak. Dinagit ako ng manananggal." Manananggal? Lalaki o babae? Tanong pa ng aking tatay sa kanya. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari kasi nga dumilim na ang paningin ko sa takot. Nay, patingin nga ng liig mo. Tinignan ni tatay ang liig niya. Nakita niya, sir, na may marka ito ng 2 maliliit na kagat na parang matulis ng ngipin. May sugat ang liig mo, Nay. Bulalas pa ng aking tatay. Naabutan ni nanay na nagkagulo sa bahay namin. Ang nanay ko kasi ay galing sa bahay ni Lolo Julian kasi nga kinakamusta niya ang kanyang tatay pero bumabalik din naman siya agad. Nag-usap daw sila ng katulong na si Manang Elsa kanina. Ang sabi nito, hindi raw lumalabas ng kwarto si Sir kanina pa at may narinig siyang pagkalabog sa loob. Sabi naman ni Mama, hayaan lang daw papahingahin si Lolo. Pero ang nasa utak ng nanay ko noon, sinumpong si Lolo ng pagkaaswang nito at maaaring lumipad na ng mga oras na yon. Hindi na lang nila tinignan sa kwarto kasi ayaw ng nanay ko na malaman ni Manang Elsa na aswang ang lolo ko. Ganun na nga po ang nangyari.
Dali-dali nilang dinala ang Lola Mercedes ko sa hospital, Sir Alex. Kasi hinang-hina siya nun. Si Papa naman galit na galit. Sabi niya sana lang, hindi si Lolo Julian ang may kagagawan. Nag-away pa sila ng aking nanay. Kasi bakit daw si Lolo ang pinaghihinalaan ng aking tatay? Sino pa ba sa tingin mo ang maaring gumawa nito? Sa tagal ng panahon, ngayon lang nangyari. At saka alam mo, ang ibig kong sabihin, alam mo kung sino ang nakita natin. Napaluha na lang ang aking nanay, napahagulgol sa iyak sa kwarto. At yun na nga dinala na ang lola ko sa doktor. Halos wala na raw dugo, kaya sinalinan siya kaagad. Matapos nun umayos naman ang kalagayan ni Lola Mercedes. Si Manang Elsa naman, dala ng pagtataka ay naghanap ng paraan upang mabuksan ang kwarto ni Lolo Julian. Sinuway niya ang utos ni nanay. Hanggang sa mabuksan niya nga ito. Unang nakita niya ay ang nakabukas na bintana. Tumambad ang kalahating katawan ni Lolo Julian sa sahig. Kasabay nun, may naririnig siyang malakas na pagaspas ng pakpak na papalapit. Kaya mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kama ni Lolo. Ilang sandali nga ay may pumasok sa bintana. Manananggal, putol ang katawan. Gumagapang daw ito gamit ang kanyang pakpak at kamay. Nakita niya si Lolo Julian nga. Kitang-kita niya rin kung paano ibinalik ni Lolo Julian ang katawan nito sa kaputol. Pati hininga ni Manang Elsa, pigil na pigil niya upang hindi siya madinig ng aswang. Grabe ang takot niya ng mga sandaling yun sa kanyang nasaksihan. Ilang sandali ay tumayo na si Lolo at lumabas ng kwarto. Doon na lumabas na rin si Manang at agad na pumasok sa CR. Kunwari ay walang nakita, walang nalaman. Ilang sandali pa tinawag siya ni Lolo. Sumagot naman siya ng pasimple. Sandali lang sir, nag-CR pa. Dapat daw sana ay hindi na lang siya sumagot. Kasi nang mga sandali na yun ay tulog na tulog siya. Bakit daw gising pa? E di nagkaroon ng pagdududa ang lolo ko sa kanya. Tinanong daw siya ni Lolo kung bakit gising pa. Ang sabi niya, sakit masyado ang kanyang tiyan. Yun ang ginawa niyang palusot. Humingi ng tubig si Lolo sa kanya. Inalok naman siya ni Manang Elsa na kumain. Ang sagot ni Lolo, busog na busog siya. Pagputok ng araw, Sir Alex, alam niya na hindi gigising si Lolo o hindi lalabas ng kwarto. Umalis na si Manang Elsa. Dumaan siya sa bahay nila Lola Mercedes at kinausap ang aking mga magulang. Aniya, tama raw ang kutob niya. Hindi niya akalain na naging aswang si Lolo Julian at hindi na raw niya kayang manatili pa roon. Sinabihan lang siya nila nanay at tatay na sana manatiling sikreto ang kanyang natuklasan sa aming Lolo Julian. Sumang-ayon naman si Manang at yun umalis na nga siya. Ang Lola Mercedes ko naman sir ay hinawaan ng pagkamanananggal, pagkaaswang. Mabuti na lang at nadala agad siya sa isang albularyo. Samantalang si Lolo Julian, hindi po naagapan. Sa halip ay naging mangtas po siya na manananggal o aswang sa aming baryo sa Antique. Hindi na ito makausap, lagi nang nagkukulong ng bahay. At marami na ring napapaulat na may dinagit ng manananggal. May iba nagsasabi babae, may iba nagsasabi lalaki. Pero makalipas ang ilang linggo, nabalitaan na lang nila, namatay ang aking lolo. Namatay din yung babaeng pinagdududahan nilang naghawa kay lolo, yung babae na si Shana. Pareho silang pinatay. Walang nakaalam kung sino ang gumawa, pero may haka-haka. Ang mga albularyo rin na nagsanib puwersa na nun, sapagkat dumarami na ang mga nabibiktima ng manananggal sa baryo namin sa Antique. Mula nung namatay silang dalawa, naging payapa ulit ang baryo namin. Sa totoo lang masakit ang pangyayaring yon sa panig nila nanay. Ang lolo naming kabait-bait, hinawaan ng pagkamanananggal, naging mangtas at hindi na makausap. Sa sinapit ni lolo, masakit man ay tinanggap na lamang ng buong pamilya. Kung nakinig lang daw siya sa payo nila nanay noon, siguro buhay pa ang lolo ko. Sinabihan kasi nila na magpaalbularyo. Ayaw.
Sa halip ang ginawa ng hawa pa ng mga taong nabibiktima nila. Naduda ng aking tatay. Siya rin ang naghawa kay Nanay Mercedes. Pero buti na lang, nadala agad sa albularyo ang lola ko. Shoutout pala sa mga taong nasa screen natin ngayon. Bago po tayo tuluyang magwakas mga kaibigan ay inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-subscribe, share at like po sa ating mga video. Simpleng tulong lang po, malaking bagay na yon para sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. I love you.